Ang malamig na simoy ng aircon, kasing lamig ng mga marmol na sahig at salaming pader, ay tila sumasalpok sa balat ni Miguel Santos. Nasa gitna siya ng Bonifacio Global City, BGC, isang kumikinang na sentro ng modernong Maynila na nagpapanggap bilang isang nilalang na kabilang dito. Suot ang isang itim na suit na bahagyang maluwag sa kanya. Binili sa isang ukay-ukay at sinakripisyo ang kaniyang buwang budget para sa pagkain. At makintab, ngunit kupas na sapatos, pinilit niyang panatilihin ang isang tikom na mukha, walang bahid ng anumang alalahanin. Ngunit sa ilalim ng ilaw ng chandelier, na tila mga kristal na luha, ramdam niya ang bahagyang pamamasa ng kaniyang noo, isang maliit na patak ng katotohanan na halos hindi napansin. Ang kaniyang mga mata, matalim at nagmamasid, ay walang humpay na sumasayaran sa bawat sulok ng marangyang lobby ng Zamora Tower. Nakita niya ang mga mamahaling sining na nakasabit sa dingding, ang mga receptionist na may formal na ngiti, ang mga negosyanteng naglalakad na may dalang mga briefcase at tablet. Bawat isa ay tila nagtatago ng isang sikreto ng kayamanan at kapangyarihan. Si Miguel, sa kaibuturan ng kaniyang puso, ay isang dayuhan sa mundong ito. Isang imposter na nagtatangkang makapasok sa pinakamataas na baitang ng lipunan. Mr. Santiago? Isang tinig ang nagpabalik sa kaniya mula sa kaniyang malalim na pagmamasid. Isang lalaki, matangkad at may suot na perpektong gupit na itim na suit, may hawak na makintab na tablet, ang lumapit sa kanya. Ang mga mata ng lalaki ay malamig at tila sumusuri, katulad ng mga security camera na nakasabit sa kisame. Siya si Albert, ang executive assistant ni Eduardo Zamora, ang tycoon na kanyang nilalapitan. Bahagyang lumikot ang puso ni Miguel, isang ligaw na kabayo na gustong kumawala sa hawla. Ngunit mabilis niya itong pinakalma, iginuhit ang isang ngiti na kasinggaan ng bula, ngunit may bahid ng pagkamayabang. Iniabot niya ang kaniyang kamay, ang mga daliri ay bahagyang pinisil upang magbigay ng impresyon ng tiwala. Ako nga, Miguel Santiago. Ang kaniyang boses ay sadyang pinababa, binigyan ng bahagyang dayuhang accent na tila galing siya sa isang lugar na hindi pangkaraniwan. Isang kasiyahan ng makilala ka, Albert. Salamat sa pagpapaunlak. Si Albert, na tila sanay sa mga ganitong pagpapakilala, ay tumango lamang. Maligayang pagdating sa Zamora Tower, Mr. Santiago. Sinabi po ni Sir Eduardo na naghihintay na po kayo. Hindi niya ipinahayag ang anumang emosyon, tila isang robot na sumusunod lamang sa utos. Habang naglalakad sila patungo sa elevator, pilit pinananatili ni Miguel ang kaniyang postura. Ang bawat hakbang ay sadyang maingat, bawat kumpas ng kamay ay pinag-aralan. Ang pagpapanggap ay kasing hirap ng paglalakad sa tightrope sa gitna ng dalawang skyscraper. Isang maling galaw at babagsak siya. Ang kaniyang isip ay lumipad, pabalik sa isang masikip na eskinita, sa amoy ng adobo at tuyo, sa ingay ng mga batang naglalaro ng tumbang preso. Sa barangay Maligaya, ang tunay niyang tahanan, si Miguel ay isang ulila, lumaki sa mga kalsada ng Maligaya. Ang barangay ang kaniyang pamilya, ang bawat kapitbahay ay tiyuhin o tiyahin. Ngunit higit sa lahat, ang pamilya Reyes ang kaniyang kanlungan. Sa maliit na karinderya ni na Aling Celia at Mang Tony, doon niya natagpuan ang init ng pamilya at ang busog na tiyan. At doon niya nakilala si Elena, o Nena, ang anak ng may-ari ng karinderya, na kasing init ng bagong lutong sinigang at kasing ganda ng bukang liwayway. Ang mga mata nitong may ngiti ay palaging nagbibigay ng pag-asa sa kaniyang batang puso. Kumain ka pa, Miguel, palagi nitong sabi, habang sinasamahan siya sa maliit na mesa sa gilid ng karinderya, kahit na nagkukulang na ang kanilang kita, para lumakas ka at makapag-aral ng mabuti. Ang mga salitang iyon ay nakatatak pa rin sa kaniyang isip. Siya ang ulila na inampon ng barangay. Siya ang batang itinuring nilang anak.
kapatid. At ngayon, ang Barangay Maligaya ay nasa bingit ng kapahamakan. Ang Zamora Development Group, sa pamumuno ni Eduardo Zamora, ay nagpaplanong i-demolish ang buong barangay para itayo ang isang marangyang commercial complex. Ang mga abiso ng pagpapaalis ay nakadikit na sa bawat poste, sa bawat dingding, tulad ng mga death warranta na nagpapahayag ng nalalapit na wakas. Ang mga mukha ng mga kapitbahay niya ay puno ng takot. Nang kawalan ng pag-asa, wala silang laban. Paano lalaban ang mga maliliit na tao laban sa isang tycoon na kasing lakas ng isang bagyo? Doon sa mga araw na yon, habang naglalakad sa mga lansangan ng Maligaya, nakita ni Miguel ang kaniyang sarili sa mga mukha ng mga bata, sa mga tingin ng mga matatanda. Naramdaman niya ang matinding pangangailangan na gumawa ng isang bagay. Ngunit paano? Saan kukuha ng lakas ang isang hamak na walang tirahan? Pera laban sa pera. Bulong niya sa sarili isang gabi habang nakatitig sa mga kumikinang na ilaw ng BGC mula sa malayo. Kung ang problema ay pera, ang solusyon ay pera rin. At doon nabuo ang isang mapanganib na plano sa kaniyang isip. Ang isang turing na bilyonaryo lamang ang makakatapat sa isang tunay na bilyonaryo. At siya, si Miguel Santos, ay magiging si Mr. Miguel Santiago. Bumalik siya sa kasalukuyan nang bumukas ang elevator sa pinakamataas na palapag. Isang maaliwalas na pasilyo, mga pinto ng salamin, at isang naghihintay na receptionist. "Dito po, Mr. Santiago," sabi ni Albert. Iginagawad ang kaniyang kamay patungo sa isang pinto. Sa loob ng silid-pulungan, umupo si Miguel sa isang malaking mesa na gawa sa mamahaling kahoy. Ang silid ay pinalamutian ng mga sining na abstract na tila sumasalamin sa komplikadong isip ng mga tao sa likod ng malalaking negosyo. Ngunit hindi niya gaanong pinansin ang mga ito. Ang kaniyang focus ay kay Albert na umupo sa tapat niya. "Kaya, Mr. Santiago," sabi ni Albert, ang kaniyang tinig ay walang bahid ng pagka-interes. "Nabanggit ni Sir Eduardo na interesado kayo sa ating mga project." "Hindi lang interesado." Mabilis na sagot ni Miguel, pinananatili ang tiwala sa kaniyang boses. "Ako ay nakikilatis, at ang Zamora Development ay may potensyal na higit pa sa nakikita. Sa palagay ko, may mga opportunity kayo na hindi nyo pa lubos na natutuklasan." Pilit niyang ginamit ang mga terminolohiyang kaniyang pinag-aralan sa internet at sa mga luma-lumang business magazine na kaniyang napulot sa mga basurahan. "Ang aming grupo ay naghahanap ng mga strategic investment catch sa mga emerging market. Ang Pilipinas, lalo na ang Maynila, ay may natatanging landscape ng real estate na may malaking potensyal na growth sa mga darating na taon. Ang inyong grupo, sa kasaysayan nito, ay nagpakita ng kakayahang maging innovative at adaptive." Sinubukan niyang basahin ang mukha ni Albert. Bahagyang kumunot ang noo nito, isang tanda ng pagka-interes. "Anong klaseng opportunity po ang tinutukoy niyo?" "Mga disruptive innovation," sagot ni Miguel, naglakas loob na gumamit ng isang salita na kaniyang narinig sa isang podcast. "Sa real estate, hindi lang presyo ang mahalaga. Ito ay tungkol sa value creation, sa pagpapahalaga sa komunidad, sa sustainability. Naniniwala kami na may mga paraan para magtayo ng mga mega project na hindi kinakailangang magsakripisyo ang mga katutubong komunidad o maging sanhi ng pagkasira ng mga historical landmark." Dito niya isiningit ang isang bahagyang pahiwatig sa kaniyang tunay na layunin nang hindi pa rin nagbibigay ng anumang direktang pahiwatig. Sinubukan niyang tuklasin ang reaksyon ni Albert sa ideya ng pagpapahalaga sa komunidad at sustainability. Kung may reaksyon si Albert, hindi niya ito ipinapakita. Ang kaniyang mukha ay isang blangko na pader. "Intrigado ako, Mr. Santiago," sabi ni Albert. Sa wakas ay naglabas ng kaunting emosyon. "Maaari ko itong ipasa kay Sir Eduardo. Kung ganoon, gusto mo bang mag-schedule ng isang initial meeting sa kanya sa susunod na linggo?"
Lihim na napabuntong hininga si Miguel, isang maliit na tagumpay. Iyan ang aking inaasahan, Albert. Salamat. Nag-abot ulit siya ng kamay. Inaasahan ko ang isang produktibong pakikipag-ugnayan. Paglabas ni Miguel sa Zamora Tower, pakiramdam niya ay may milyong toneladang bato ang inalis sa kaniyang balikat. Naglakad siya palayo sa BGC. Ang mga kumikinang na gusali ay tila nagpapaliit sa kanya. Pagdating niya sa dulo ng kalsada, pumasok siya sa isang liblib na eskinita. Doon, mabilis niyang hinubad ang kaniyang suit jacket, inilagay sa loob ng kaniyang lumang backpack. Ang kaniyang sapatos ay isinalampak din at inilabas niya ang kaniyang mga lumang tsinelas. Ang pagbabago ay mabilis at walang bahid ng pag-aalinlangan. Mula sa Mr. Santiago na mayabang at mayaman, siya ay bumalik sa pagiging si Miguel Santos, isang simpleng binata na may mga kunot sa noo dahil sa araw at hamon ng buhay. Kinuha niya ang isang jeepney patungo sa Barangay Maligaya. Ang mga mata ay nakatanaw sa mga nagmamadaling tao sa EDSA. Ang ingay ng Maynila, ang usok ng tambutsyo, ang amoy ng basa at lupa. Ito ang kaniyang mundo. Pagdating sa barangay, nilakad niya ang pamilyar na mga eskinita. Ang mga mata ay sumasayaran sa bawat pamilyar na bahay, sa bawat bata na naglalaro sa kalsada. Ang bawat tingin ay may bahid ng kalungkutan. Nakita niya ang mga kapitbahay na nag-uusap sa labas ng kanilang bahay, ang mga mukha ay may bahid ng pangamba. At sa isang poste, malapit sa tindahan ni Aling Nena, nakadikit ang isang bagong abiso ng pagpapaalis, mas malaki, mas formal, at may seal ng Zamora Development. Tila isang nakakapanindig balahibong paalala ng nalalapit na pagwawakas. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa karinderya ni Nena. Gabi na, at si Nena ay abala sa pagliligpit ng mga gamit. Ang mga kamay ay gumagalaw ng mabilis, ngunit may bahid ng pagod. Ang mga ilaw sa loob ng karinderya ay malabo, ngunit sapat upang masilayan ni Miguel ang ngiti ni Nena habang nakikipag-usap sa isang huling customer. Ang kaniyang ngiti ay mapagpakumbaba, ngunit ang kaniyang mga mata ay puno ng sigasig. Kahit na may bahid ng pagod, ito ang ngiting nagbigay sa kaniya ng lakas sa mga panahong gusto na niyang sumuko. Nena, bulong niya sa sarili, ang kaniyang puso ay bahagyang kumirot. Ang dami ng pinagdaanan ng babaeng ito, ang dami ng sakripisyo para sa kaniyang pamilya at sa karinderya na minana niya sa kaniyang ina. Kung mawawala pa sa kaniya ang karinderya na ito, ano pa ang matitira sa kanya? Nagmasid siya mula sa malayo. Ayaw munang lumapit. Ang kaniyang pag-ibig sa dalaga ay kasing tahimik ng gabi, kasing tagal ng kaniyang pagkabata. Ngunit ang pag-ibig na yon ay may kasamang malalim na guilt. Paano niya kayang ipagtanggol ang babaeng ito, ang komunidad na ito, kung sa simula pa lang ay nagsisinungaling na siya? Ang mga tingin sa mga abiso ng pagpapaalis, ang mga mukha ng mga kapitbahay, at ang pagod ng ngiti ni Nena, lahat ng ito ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Ang kaniyang misyon ay hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa kanila. Umupo siya sa isang lumang bangko sa gilid ng barangay. Malapit sa ilog na mayroong maruming tubig, tumanaw siya sa malayo, sa mga kumikinang na ilaw ng BGC. Mula rito, ang mga tore ay tila mga bituin na bumagsak sa lupa, isang nakakaakit na panaginip na kaniyang pinipilit abutin. Inilabas niya ang isang kupas na litrato mula sa kaniyang backpack. Sa litrato, makikita ang isang batang Miguel, payat at nakangiti, na nakayakap sa isang batang Nena. Sa likuran nila, ang mga bata ng maligaya, lahat ay masaya, walang bahid ng pag-aalala. Ang litrato ay isang paalala ng kaniyang nakaraan, ng kaniyang pinanggalingan, at ng pangako na kaniyang binitawan sa kaniyang puso. Tinitigan niya ang litrato, ang kaniyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Kaya ba ng kaniyang palabas na magtagumpay?
Kaya ba ng isang simpleng Miguel Santos na nagpapanggap na Mr. Santiago na talunin ng isang makapangyarihang Eduardo Zamora? Ang mga pagdududa ay pumuno sa kaniyang isip, ngunit sa kabila nito, isang matinding determinasyon ang sumiklab sa kaniyang puso. Kailangan niyang gawin ito para sa maligaya, para kay Nena. Kailangan niyang tuparin ang pangako sa kaniyang nakaraan. Ano man ang mangyari, ang buhay ni Miguel ay naging isang masalimuot na sayaw sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Bawat hakbang ay maingat na pinag-isipan, bawat ngiti ay may kinalalagyan. Sa araw, siya si Mr. Miguel Santiago, ang misteryosong bilyonaryo na may hawak na di umano'y malalim na bulsa at matatalim na ideya sa negosyo. Gabi naman, siya ay si Miguel Santos, ang hamak na walang tirahan, ang ulila ng Barangay Maligaya, na nagtatangkang iligtas ang kaniyang pamilya at komunidad mula sa tiyak na pagkalipol. Ang mga araw niya bilang Mr. Santiago ay puno ng pagpapanggap at patuloy na pagganap. Dinala siya ng kaniyang papel sa mga bulwagan ng kapangyarihan at kayamanan. Ang kaniyang schedule ay puno ng mga pulong sa mga matataas na hekutibo ng Zamora Development Group, mga exclusive na hapunan kasama ang mga mayayamang negosyante at opisyal ng gobyerno at mga sosyal na pagtitipon sa mga luho-luho na country club o mga penthouse sa Makati. Sa bawat okasyon, suot niya ang kaniyang mga ukay-ukay na suit na perpektong na-alter na tila galing sa isang mamahaling sastre. Ang kaniyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kaniyang mga mata ay laging nakamasid. Sinusuri ang bawat galaw, bawat salita ng mga taong nakapaligid sa kanya. Mr. Santiago, magandang gabi. Bati ng isang tila basang-basa sa kolorete na ginang sa isang charity gala sa isang 5-star hotel. Narinig ko ang tungkol sa inyong vision para sa sustainable development. Talagang nakakabilib. Nagbigay siya ng isang ngiti na may bahid ng pagkamayabang, ngunit may halong pagiging misteryoso. Isang ngiti na kaniyang pinag-aralan sa salamin. "Ah, Madam Ramirez," sagot niya. Sinisiguro na ang kaniyang boses ay malalim at may bahagyang dayuhang accent. Ang vision ay walang saysay kung hindi natin ito bibigyan ng buhay. Ang sustainability ay hindi lamang tungkol sa kapaligiran, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng dignity ng bawat komunidad. Dito niya ipinapasok ang mga pahiwatig, ang mga butil ng katotohanan na kaniyang nais itanim sa isipan ng mga taong ito. Ngunit dapat siyang maging maingat. Isang maling salita, isang maling galaw, at ang kaniyang buong pagpapanggap ay maaring gumuho. Ang mga mata niya ay laging nakabantay sa reaksyon ng mga tao, lalo na sa mga taong konektado kay Zamora. Ang kaniyang utak ay isang database na walang tigil sa pagproseso ng impormasyon. Binasa niya ang bawat ulat tungkol sa Zamora Development, bawat news article tungkol sa mga nakaraang project nito, bawat online forum na nagtalakay sa mga issue sa lupa. Ang kaniyang laptop po na kaniyang binili sa pag-iipon ng halos 1 taon ay puno ng mga PDF file ng mga zoning laws, mga environmental impact assessments, at mga lumang kaso ng korupsyon na kinasasangkutan ng ilang opisyal. Hinahanap niya ang mga butas, ang mga irregularidad, ang mga patunay na ang proyekto sa Maligaya ay hindi lamang tungkol sa pag-unlad, kundi sa pagkamkam ng lupain. Ang bawat pulong kay Albert, ang kanang kamay ni Zamora, ay isang pagsubok. Si Albert ay matalino at mapanuri, tila isang robot na idinisenyo upang mag-detect ng mga huwad. Ngunit si Miguel, sa kaniyang karanasan sa kalsada, ay natuto kung paano magbasa ng mga tao, kung paano itago ang kaniyang mga totoong emosyon sa likod ng isang maskara. Nag-usap sila tungkol sa mga market trends, global investment opportunities, at ang potensyal ng Maynila bilang isang emerging economic powerhouse. Sa bawat salita, pilit na inilalabas ni Miguel ang kaniyang kasanayan sa pag-arte. "Mr. Santiago,
Ang inyong mga ideya ay unorthodox. Komento ni Albert isang hapon. Ang kaniyang mukha ay tila nakaukit sa bato. Ang pagpapahalaga sa komunidad at sustainability ay hindi palaging nagbibigay ng mataas na return on investment. Ang return on investment ay hindi lamang nasusukat sa pera, Albert. Mabilis na sagot ni Miguel, naglakas loob na kontrahin siya. Nasusukat din ito sa social capital, sa brand equity, sa pagbuo ng trust. Ang isang developer na pinahahalagahan ng kaniyang komunidad ay may mas matatag na pundasyon sa hinaharap. Ang mga salitang ito ay sadyang ibinabaon ni Miguel, umaasang may makakarinig at mag-iisip. Ngunit ang tunay na pasakit ay ang patuloy na pagkaparanoid, ang laging pakiramdam na may nakamasid, na ang kaniyang pagpapanggap ay malapit ng mabunyag. Ang bawat gabi, pagkatapos ng mga sosyal na pagtitipon, ay isang pagpapagaling. Sa kaniyang inupahang maliit na kwarto sa Quiapo, hinuhubad niya ang kaniyang mamahaling suite at tila hinuhubad din ang kaniyang pagkatao. Ang pagod ay hindi lamang pisikal, kundi mental at emosyonal. Ngunit may isang bahagi ng kaniyang buhay na nagbibigay sa kaniya ng lakas at pag-asa. Ang barangay Maligaya. Pagkatapos ng bawat araw na puno ng pagpapanggap, umuuwi si Miguel sa barangay, hinuhubad ang kaniyang sapatos at sinusuot ang kaniyang tsinelas. Ang amoy ng alikabok, ang ingay ng mga nagtatawanang bata, ang simoy ng hangin na may amoy ng kape at bagong lutong tinapay. Ito ang kaniyang totoong mundo. Sa karinderya ni Nena, doon niya natagpuan ang kapayapaan. Miguel, kumain ka na. Bati ni Nena, ang kaniyang boses ay kasing tamis ng halo-halo at kasing init ng bagong lutong pandesal. Marami ka sigurong ginawa ngayon. Madalas, tumutulong si Miguel sa pagliligpit ng mga gamit sa karinderya. Hinihila niya ang mga upuan, nililinis ang mga mesa, naghuhugas ng mga plato. Ang mga kamay ni Nena ay may bahid ng pagod, ngunit ang kaniyang mga mata ay laging may ngiti. Sa mga sandaling ito, nakalimutan ni Miguel ang lahat ng pagpapanggap, ang lahat ng kasinungalingan. Siya ay si Miguel lamang, ang kaibigan at tagapaghanga ni Nena. Napansin ko, Miguel, sabi ni Nena isang gabi, habang nagliligpit sila ng mga plato. Ang dami mong alam tungkol sa mga batas, sa mga lupa. Hindi ka ba nag-aral ng law? Ngumiti si Miguel, isang ngiti na may bahid ng kalungkutan. Kailangan kong matuto, Nena, para maintindihan natin kung paano tayo lalaban. Sa mga pagpupulong ng komunidad, si Miguel ay laging naroroon. Nakaupo siya sa likod, nakikinig sa mga talumpati ng mga lider ng barangay, sa mga reklamo at takot ng mga kapitbahay. Nakita niya ang matinding pangamba sa mga mukha ng mga matatanda, ang mga luha ng mga ina na iniisip kung saan sila titira. Hindi tayo pwedeng sumuko. Sigaw ng isang matandang lalaki, si Mang Julio, na halos abutin na ang retirement. Ang maligaya ang aming tahanan. Wala kaming pupuntahan. Doon, nagbigay ng ideya si Miguel. Hindi siya nagpakilalang Mr. Santiago, kundi isang simpleng Miguel na may karanasan sa kalsada at sa pagbabasa ng mga dokumento. Mang Julio, sabi niya, ang kaniyang boses ay kalmado ngunit may pananalig, dapat nating idokumento ang lahat. Bawat abiso, bawat pagputol ng kuryente, bawat pagbabanta, at dapat nating hanapin ang mga NGO o mga human rights lawyer na pwedeng tumulong sa atin. Kailangan natin ng leverage. Ang mga ideya ni Miguel ay matatalim, puno ng lohika at pag-asa. Napansin ito ni Nena. Ang talino mo talaga, Miguel, sabi niya isang gabi habang naglalakad sila pauwi. Ang buwan ay bilog at maliwanag at ang mga fireflies ay sumasayaw sa hangin. Kung mayroon lang tayong sapat na lakas, kung mayaman lang tayo, baka matalo natin si Zamora. Ang lakas ng isang komunidad ay hindi nasusukat sa pera, Nena. Sagot ni Miguel. Ang kanyang boses ay may bahid ng sakit.
Nasusukat ito sa pagkakaisa at pagmamahalan. At iyan, mayroon tayo sa maligaya. Ibinahagi ni Nena kay Miguel ang kaniyang mga takot. Ang karinderya ay minana pa niya sa kaniyang ina. Ang bawat kaldero, bawat mesa, bawat recipe ay may kwento. Kung mawawala ito sa akin, Miguel, sabi niya, ang kaniyang mga mata ay puno ng luha. Parang nawala na rin ang parte ng aking pagkatao. Wala akong ibang alam gawin. Paano na ang mga kapatid ko? Sino ang magpapaaral sa kanila? Nakaramdam si Miguel ng matinding kirot sa kanyang dibdib. Ang pagmamahal niya kay Nena ay lumalalim, hindi lamang bilang isang kaibigan, kundi bilang isang babae. Ngunit paano niya sasabihin sa kanya ang katotohanan? Paano niya ipagtatapat ang kaniyang pagpapanggap, ang kasinungalingan na kaniyang binuo para lang iligtas sila? Ang bawat ngiti ni Nena, ang bawat tingin ng tiwala sa kaniyang mga mata, ay tila isang kutsilyo na humihiwa sa kaniyang puso. Ang pagpapanatili ng kaniyang pagpapanggap ay para sa barangay, ngunit ang kasinungalingan ay naglalayo sa kaniya kay Nena. Sa kabilang banda, si Eduardo Zamora, ang hari ng kaniyang imperyo, ay hindi isang tao na madaling malinlang. Ang kaniyang mga mata ay tila laging nakakakita sa likod ng mga maskara. Mula sa umpisa pa lamang, may pakiramdam siyang may mali kay Mr. Santiago. Ang lalaking ito ay masyadong perpekto, masyadong misteryoso. Ang kaniyang mga kwento tungkol sa mga pamumuhunan sa ibang bansa at disruptive innovation ay mahusay, ngunit kulang sa depth. Walang online presence, walang mga koneksyon na maaaring i-verify. Albert, naghahanap ako ng mga detalye tungkol kay Mr. Santiago, utos ni Zamora sa kaniyang executive assistant. Lahat, background check, mga koneksyon sa politika, mga nakaraang project, kung saan siya lumaki. Lahat. Sir Eduardo, ayon sa aming initial check, walang masyadong impormasyon tungkol sa kaniya. Tila isang ghost. Sagot ni Albert. Bahagyang ngumiti si Zamora. Isang ngiti na hindi umabot sa kaniyang mga mata. Isang ghost? Kung ganoon, hindi siya isang ghost. Isa siyang anino na nagtatago at ayaw ko ng anino sa aking bakuran. Inatasan niya si Rico, isang dating pulis na may reputasyon sa pagiging matalino at walang awa sa paghahanap ng impormasyon upang imbestigahan si Mr. Precious Santiago. Si Rico ay isang lalaking tahimik, laging nakamasid, at may kakayahang sumubaybay na tila hangin lamang. Sinimulan ni Rico ang kanyang trabaho. Sinubaybayan niya si Mr. Santiago sa mga pulong, sa mga kainan, sa mga sosyal na pagtitipon. Napansin niya ang pagbabago sa postura ni Miguel kapag sa tingin niya ay walang nakakakita. Nakita niya ang bahagyang pagkaaligaga sa mga mata ni Miguel sa tuwing may biglang tanong tungkol sa kaniyang nakaraan. Nakita niya ang isang maliit na detalye, ang pagkailang ni Miguel sa mamahaling kape at ang tila automatikong paghahanap nito ng isang street food vendor sa tuwing may pagkakataon. Mga maliliit na senyales na tila hindi makikita ng ordinaryong tao. Sir Eduardo, may kakaiba sa taong ito. Ulat ni Rico isang hapon, ang kaniyang boses ay kalmado. Ang kaniyang fakad ay halos perpekto, ngunit may mga cracks. Ang kaniyang mga mata, may bahid ng pagod na tila hindi galing sa pagiging bilyonaryo. At may pagkakataon na nakita ko siyang kumain ng isawatas sa isang street vendor sa labas ng isang exclusive club. Tila sanay sa ganitong buhay. Napangiti si Zamora at ang ngiting iyon ay puno ng panganib. Patuloy mong bantayan, Rico. Kung may bahid ng dumi ang gintong iyan, alamin mo kung gaano kalalim. Habang papalapit ang deadline ng pagpapaalis sa Barangay Maligaya, lalong tumindi ang presyon mula sa Zamora Development Group. Ang mga anunsyo ay mas madalas, mas malaki, at mas nagbabanta. Nagsimula silang gumawa ng pagkukumpuni sa mga infrastruktura sa paligid ng barangay na nagdulot ng pagputol ng kuryente at tubig sa iba't ibang oras ng araw. Naku, Nena,
Kanina pa wala kaming tubig. Reklamo ng isang kapitbahay. Paano tayo magluluto kung ganito? Pinipilit lang nila tayong umalis eh. Sigaw ng isa pa. Nagbigay din ng Zamora Development ng mga alok na bilhin ang mga ari-arian ng mga residente. Ngunit ang mga alok ay masyadong mababa. Halos kasing presyo lang ng mga materyales na ginamit sa pagtayo ng bahay, hindi kasama ang halaga ng lupa. Ang mga representative ng Zamora ay lumilibot sa barangay. Nagbibigay ng mga payo na mas mabuti na umalis na lamang bago sila mapilitan. Ang mga taktika na ito ay nagdulot ng gulo at pagkakawatak-watak sa komunidad. May mga pamilya na nagsimulang magtalo. Ang ilan ay gustong tanggapin na lamang ang alok. Ang ilan ay gustong lumaban hanggang sa huli. Miguel, ano na ang gagawin natin? Tanong ni Nena. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pag-asa na nakatitig kay Miguel. Ang mga kapitbahay ay nag-aaway na. Natatakot ako na mawawalan tayo ng pagkakaisa. Ang oras ay nauubos. Kailangan niyang makahanap ng isang bagay, isang butas na maaring gamitin laban kay Zamora bago pa maging huli ang lahat. Isang gabi, matapos ang isang nakakapagod na araw ng pagpapanggap at paghahanap ng impormasyon, naglalakad si Miguel sa mga madilim na eskinita ng Maligaya. Ang kaniyang isip ay puno ng mga plano, ng mga document na kaniyang nabasa, at ng mga mukha ng mga kapitbahay. Nang bigla, may naramdaman siyang kakaiba. Ang pakiramdam na may nakamasid. Isang pakiramdam na kaniyang nakasanayan na sa mga kalsada. Lumingon siya. Sa isang dilim na sulok, nakita niya ang isang anino na tila nagtatago sa likod ng isang poste. Isang iglap lamang at tila nawala ito. Ngunit alam ni Miguel, hindi ito guni-guni. Siya ay sinusubaybayan. Pinabilis niya ang kanyang mga hakbang, pumasok sa isang masikip na eskinita. Ramdam niya ang tibok ng kaniyang puso. Alam niyang si Rico ito, ang aso ni Zamora. Nagsimula ang isang laro ng pusa at daga sa mga kalsada ng Maynila. Naglakad si Miguel ng mabilis, lumusot sa isang masikip na alley, dumaan sa likod ng mga tindahan. Narinig niya ang bahagyang kaluskos sa likuran niya, ang isang malalim na paghinga. Lumusot siya sa gitna ng isang wet market. Ang amoy ng isda at gulay ay lumulukob sa kanya. Nagmamadali siyang lumakad, sinasamantala ang dami ng tao. Sinadyang niyang bumangga sa isang vendor na nagdulot ng pagkalat ng mga paninda upang magkaroon ng gulo at malito si Rico. "Hoy, ang lampa-lampa mo?" Sigaw ng isang vendor. "Pasensya na po," sagot ni Miguel, hindi na lumingon. Tumalon siya sa likod ng isang jeepney, kumapit sa metal bar at nagpalingalinga. Nakita niya si Rico, lumalabas mula sa market. Ang kaniyang mga mata ay matalim, naghahanap. Mabilis na bumaba si Miguel sa susunod na kanto, nagtago sa likod ng isang pader at naghintay. Ang kaniyang puso ay humahabol, ang pawis ay dumadaloy sa kaniyang noo. Narinig niya ang mga yabag ni Rico, papalapit. Nararamdaman niya ang kaba, ang takot, ngunit hindi siya maaaring sumuko. Hindi pa ngayon. Nang makita niya si Rico na lumampas, lumabas si Miguel sa kaniyang pinagtataguan. Mabilis siyang tumakbo, lumusot sa masikip na shortcut na tanging ang mga taga-Maligaya lamang ang nakakaalam. Sa wakas, nakarating siya sa isang medyo liblib na bahagi ng barangay, malayo sa ingay ng kalsada. Lumingon siya. Wala na si Rico. Nakahinga siya ng maluwag. Ngunit ang kaniyang kaligtasan ay panandalian lamang. Alam niyang ang kaniyang pagpapanggap ay nasa bingit na. Si Zamora ay nagdududa at si Rico ay malapit ng matuklasan ang katotohanan. Mula sa malayo, nakita niya si Nena, naglalakad pa uwi. Ang kaniyang mga balikat ay tila may dalang mabigat na pasan. Ang kaniyang puso ay kumirot sa sakit. Paano niya sasabihin sa kanya ang katotohanan? Paano niya ipagtatapat ang lahat ng kasinungalingan, lalo na kung alam niyang ang kasinungalingan na iyon ang siyang pinaniniwalaan ni Nena na siyang magliligtas sa kanila? Napapikit si Miguel.
Ang pag-ibig niya kay Nena ay totoo, ngunit ang daan na kanyang pinili ay puno ng panganib. Kaya ba niyang iligtas ang barangay Maligaya nang hindi sinisira ang kanyang sarili? Kaya ba niyang protektahan si Nena nang hindi sinasaktan ang kanyang puso? Ang mga tanong na ito ay bumalot sa kanyang isip, kasing lamig ng hangin sa gabi, kasing bigat ng kanyang mga lihim. Ang dilim ay tila isang malaking kumot na bumabalot sa Maynila, ngunit sa loob ng maliit na kwarto ni Rico sa Tondo, maliwanag ang ilaw, kasing linaw ng mga ebidensyang kaniyang natuklasan. Ang kaniyang mesa ay puno ng mga litrato, mga printout mula sa internet at mga lumang dokumento na kaniyang hinukay. Sa mga nakaraang linggo, halos hindi siya natulog. Ang bawat anino, bawat galaw ni Mr. Santiago ay kaniyang sinubaybayan, inirecord, inanalisa. Sa umpisa, nagtago si Rico sa mga anino ng BGC, sinubaybayan si Miguel habang lumalabas sa mga marangyang hotel o pumapasok sa Zamora Tower. Nakuha niya ang ilang kahina-hinalang detalye. Ang paghahanap ni Miguel ng mga street food vendor, ang madalas nitong pagpapalit ng damit sa loob ng isang luma at pribadong sasakyan na nirentahan lamang pala nito, at ang kanyang palagiang pagbabiyahe patungong Quiapo, kung saan siya may maliit na inuupahang kwarto. Isang gabi, matapos sundan si Miguel sa Quiapo, nakita ni Rico ang kaniyang tunay na anyo. Si Miguel Santos, hindi si Mr. Santiago, isang lalaking nakasuot ng luma at ordinaryong damit na umuwi sa isang masikip na eskinita na puno ng amoy ng basura at usok. Sinundan pa niya si Miguel hanggang sa Barangay Maligaya. Doon niya nakita ang lalaki na nakikipag-usap kay Nena at sa mga residente ng barangay tungkol sa paglaban sa Zamora Development. Ang huling piraso ng puzzle ay nakuha ni Rico sa isang lumang munisipyo. Ang birth certificates ni Miguel Santos na nakasaad na ipinanganak siya sa Barangay Maligaya at walang magulang. Ang kaniyang mga records sa elementarya na nagpapakita ng pagiging ulila niya. Lahat ng ito ay nagpapatunay na si Mr. Miguel Santiago ay walang iba kundi isang impostor, isang mapanlinlang na nagpapanggap. Bumalik si Rico sa opisina ni Eduardo Zamora. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit may bahid ng tagumpay. "Sir Eduardo," sabi niya, inilapag ang isang makapal na folder sa mesa. "Natagpuan ko na ang katotohanan tungkol kay Mr. Santiago." Kinuha ni Zamora ang folder, binuklat ito ng walang bahid ng pagmamadali. Ang kaniyang mga mata ay dumapo sa birth certificate, sa mga litrato ni Miguel na nakasuot ng ordinaryong damit, sa mga screenshot ng mga online article na nagtalakay sa mga issues sa lupa sa Barangay Maligaya, kung saan si Miguel Santos ay palaging naroroon. Isang ngiti ang gumuhit sa kaniyang mga labi, isang ngiti ng pagkakontento at kapangyarihan, kagaya ng inaasahan ko, Rico. Ang kaniyang ginintuang fasade ay gawa lamang sa putik. Isang simpleng walang tirahan na pinulot sa lansangan na nagpapanggap na bilyonaryo, dagdag ni Rico, na tila binabasag ang bawat ilusyon ni Miguel. Lahat ng kaniyang investment pitch, ang kaniyang talk tungkol sa sustainability at community development ay pawang kasinungalingan, sir. Isang malaking palabas upang makalusot at makalapit sa inyo. "At ano sa tingin mo ang kaniyang motibo?" tanong ni Zamora. Ang kaniyang tingin ay matalim. "Ang Barangay Maligaya, sir," sagot ni Rico. "Lumalabas na siya ang kanilang champion, ang kanilang tagapagligtas mula sa inyong proyekto." Napatawa ng marahan si Zamora, isang tunog na tila kalawang na pinto. Isang hamak na pulubi na gustong harapin ng isang leon? Ang galing ng tapang ng batang ito. Ngunit ang tapang na walang lakas ay kamatayan. Inilatag niya ang mga ebidensya sa mesa. "Gagamitin natin ito. Sa susunod na gala ng Zamora Development, ibubunyag natin ang tunay na kulay ng Mr. Santiago na ito. Ipapahiya natin siya sa harap ng buong lipunan. Hahayaan natin na siya mismo ang maging simbolo ng kahinaan at kahibangan."
Sa kabilang dako, si Miguel Santos ay nasa bingit din ng kaniyang sariling tagumpay. Sa mga nakaraang linggo, ginamit niya ang kaniyang posisyon bilang Mr. Santiago upang makakuha ng impormasyon. Sa mga pulong sa Zamora Tower, sinasadya niyang maiwan ang kaniyang tablet sa mga opisina na naglalaman ng isang small hidden device na kayang mag-record ng mga usapan. Naglagay din siya ng USB sa isang nakakawawa na staff ng IT ng Zamora Development na nahuli niya sa gambling debt na di umano'y para sa seguridad ng kaniyang pribadong impormasyon. Ngunit sa katunayan ay isang spyware na kayang kumuha ng mga file mula sa kanilang server. Hindi naging madali. Ilang beses siyang halos mahuli. Ngunit ang kaniyang galing sa kalsada, ang kaniyang likas na kakayahang mag-isip ng mabilis, ang nagligtas sa kaniya. Isang gabi, habang nag-iisa sa kaniyang inuupahang kwarto sa Quiapo, nakita niya ang lahat ng ebidensya, mga iskan ng mga peke at backdated na kontrata ng pagbili ng lupa mula sa mga residente na hindi pa pumapayag umalis. Mga email at text message sa pagitan ng mga ehekutibo ng Zamora Development at mga opisyal ng gobyerno na nagpapakita ng malinaw na corruption at bribery. Mga audio recording ng mga pagbabanta sa mga residente at mga pahayag na dapat silang takutin hanggang umalis. Ang pinakanakakagulat ay ang memo na natagpuan niya na nagdedetalye ng Operation Disperse, isang plano upang sirain ang mga serbisyo sa Maligaya at gawing impyerno ang buhay ng mga residente upang mapilitan silang umalis. Nakita niya ang listahan ng mga opisyal na tumanggap ng suhol, ang mga abogado na gumawa ng mga pekeng dokumento, at ang mga goons na inuupahan upang takutin ang mga tao. Umapaw ang galit sa kaniyang dibdib, ngunit kasama nito ang matinding determinasyon. Mayroon na siyang armas, isang sandata na mas matalas pa sa pera. Ang katotohanan. Ilang araw bago ang grandeng gala ng Zamora Development, nagpadala si Zamora ng isang personal na imbitasyon kay Mr. Miguel Santiago. Isang ironikong kilos, isang paanyaya sa bitag. Alam ni Miguel na ito ang laban ng kaniyang buhay. Huling pagganap, ang Bonifacio Grand Ballroom sa isang 5-star hotel sa Makati ay kumikinang sa ilaw, sa ginto at sa mga diamante. Ang mga bisita ay ang mga pinakamakapangyarihang tao sa Maynila, mga politiko, negosyante, media moguls at mga socialites. Ang amoy ng mamahaling pabango, champagne at masarap na pagkain ay lumulukob sa buong bulwagan. Ang bawat sulok ay may kamera, bawat pag-uusap ay tila may kahulugan. Dumating si Miguel sa kaniyang pinaka-perpektong suit na perpektong gupit na ngayon. Ang kaniyang buhok ay maayos, ang kaniyang mukha ay kalmado. Ngunit sa loob, ang kaniyang puso ay humahabol, parang tambol na umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng kaniyang dibdib. Nilabanan niya ang kaba, ang takot, ang matinding pagnanais na tumakas. Ngunit hindi, ngayon na ang pagkakataon. Ito ang huling pagganap ng Mr. Santiago. Ngumiti siya, kumaway sa mga taong kaniyang nakilala sa mga nagdaang linggo. Ang bawat ngiti, bawat pagkamay ay isang kasinungalingan, isang huling pagtatangka na panatilihin ang kaniyang pagpapanggap. Nakita niya si Albert na tila may lihim na ngiti sa kaniyang mga labi. At sa sentro ng bulwagan, si Eduardo Zamora, nakatayo sa tabi ng podium. Ang kaniyang mga mata ay tila nagpapahiwatig ng tagumpay. Sa labas ng hotel, sa kabila ng malakas na security, nagtipon ng mga residente ng Barangay Maligaya. Sa tulong ng isang local NGO na napagaling ni Miguel bilang Mr. Santiago, nakakuha sila ng permit para sa isang mapayapang protesta. Bitbit nila ang mga placard na may nakasulat na Save Maligaya, karapatan sa lupa, hindi komersyal. Stop Zamora Demolition. Si Nena ay naroroon din. Ang kaniyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa placard. Sa mga nakaraang linggo,
Narinig niya ang mga balita tungkol kay Mr. Santiago, ang misteryosong bilyonaryo na tila nagbibigay ng pag-asa. Hindi niya maintindihan kung bakit parang pamilyar ang mukha nito sa mga news article. Hindi niya maintindihan kung bakit sa bawat ngiti nito sa TV may bahid ng kalungkutan sa kaniyang puso. Alam niyang totoo ang pag-asa, ngunit may bahagi sa kaniya na nagsasabing, sana si Miguel na lang. Nang magsimula ang programa sa loob ng ballroom, umakyat si Eduardo Zamora sa podium. Ang kaniyang boses ay malakas, puno ng kumpiyansa. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kagalang-galang na bisita, mga kaibigan, mga partners. Sigawan at palakpakan. Ngayong gabi, ipinagmamalaki kong i-anunsyo ang aming pinakabago at pinakamalaking proyekto, ang New Manila Lifestyle Hub, sa dating lokasyon ng Barangay Maligaya. Ang mga kamera ay kumikislap, ang mga reporter ay nagmamadaling kumuha ng litrato. Ngumiti si Zamora. Ngunit bago tayo magpatuloy sa pagdiriwang na ito, mayroon akong isang mahalagang impormasyon na nais ibahagi. Isang impormasyon na may kinalaman sa integridad ng ating lipunan at sa mga taong nagtatangkang linlangin tayo. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Naramdaman ni Miguel ang matinding lamig. Ngayon na, tumingin si Zamora sa direksyon ni Miguel, ang kaniyang mga mata ay puno ng panunuya. Sa ating gitna ngayong gabi, mayroon tayong isang bisita na nagpakilala sa kaniyang sarili bilang isang tinitingalang bilyonaryo. Isang taong may kakayahang mag-ambag sa ating bansa. Ngunit, ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Kumalat ang bulungan sa bulwagan, ngunit bago pa man mailabas ni Zamora ang mga ebidensya, bago pa man niya mabanggit ang pangalan ni Mr. Santiago, tumayo si Miguel. Kinuha niya ang microphone sa tabi ng isang sound technician. Ang kaniyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, ngunit ang kaniyang tinig ay matatag. Tama po si Mr. Zamora, sabi ni Miguel. Ang kaniyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Tinakpan ng bulungan. Ang lahat ng pinaniwalaan niyo tungkol sa akin ay isang kasinungalingan. Nagulat ang lahat. Maging si Zamora ay natigilan. Ang kaniyang mga mata ay nanlaki. Ako po si Miguel Santos, patuloy ni Miguel. Ang kaniyang boses ay lumalakas, puno ng paninindigan. Hindi po ako si Mr. Miguel Santiago. Hindi po ako isang bilyonaryo o isang mayamang investor mula sa ibang bansa. Tinitigan niya ang mga mata ni Zamora. Ako po ay isang hamak na walang tirahan, isang ulila na lumaki sa mga kalsada ng Barangay Maligaya. Nagulantang ang buong bulwagan. Ang mga reporter ay nagmamadaling i-on ang kanilang mga kamera. Ang mga socialites ay nagbubulungan sa pagka-shock. Nagpanggap po ako, sabi ni Miguel, hindi iniiwas ang tingin sa mga nakamasid. Nagsinungaling ako, ngunit hindi ko po ito ginawa para sa aking sarili o para sa pera. Ginawa ko po ito dahil ang Barangay Maligaya, ang aking tahanan, ang pinagmulan ng aking pagkatao, ay nasa bingit ng pagkawala. Tiningnan niya ang mga mukha ng mga taong naroroon, mula sa mga mayayamang negosyante hanggang sa mga opisyal ng gobyerno. Ginawa ko po ito dahil naniniwala ako na ang tanging paraan para harapin ang kapangyarihan ng pera ay sa pamamagitan din ng paggamit ng kapangyarihan. Ngunit hindi ko po alam noon na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa pera. Nasusukat ito sa katotohanan, sa katarungan, at sa pagmamahal para sa kapwa. Mayroong humahagulhol na babae sa isang sulok. Mayroong humahanga sa kaniyang katapangan. Ngunit higit sa lahat, ang katahimikan ay bumalot sa bulwagan. At ngayon, Mr. Zamora, sabi ni Miguel, kinuha ang isang USB drive mula sa kaniyang bulsa. Narito po ang katotohanan na hindi niyo gustong malaman. Isinaksak niya ang USB sa isang laptop na nakakonekta sa projector. Biglang bumungad sa malaking screen ang mga larawan ng mga pekeng kontrata, mga text message na nagpaplano ng bribery, mga audio recording ng pagbabanta, at ang memo tungkol sa Operation Disperse.
Ang bawat dokumento ay may petsa, pangalan at signature, malinaw, detalyado at hindi maitatanggi. Ang mga dokumentong ito ay nagpapakita ng malinaw na korupsyon. Sabi ni Miguel, ang kaniyang boses ay matatag at puno ng galit, ng pandaraya at ng pananakot sa mga inosenteng residente ng Barangay Maligaya. Ang Zamora Development Group ay hindi lamang nagpaplano ng pag-unlad, kundi ng pagwasak ng buhay, ng pagpapalit ng pag-asa sa kawalan ng pag-asa. Itinuro niya ang screen. Tingnan niyo po ang mga pangalan, ang mga opisyal na tumanggap ng suhol, ang mga abogado na gumawa ng mga pekeng kontrata, ang mga taong nasa likod ng pagputol ng kuryente at tubig. Lahat po ng ito ay malinaw na ebidensya ng paglabag sa batas at sa karapatang pantao. Nagsimulang magkagulo sa bulwagan. Ang mga reporter ay nagmamadaling magtanong. Ang mga politiko ay nagsimulang magbulungan. Ang mga negosyante ay naglabas ng kanilang mga telepono upang kunan ng larawan ang mga ebidensya. Si Zamora, na kanina ay puno ng kumpiyansa, ay ngayon ay nanlumo. Ang kaniyang mukha ay maputla. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang lumabas na tinig. Sa labas ng hotel, ang mga residente ng Barangay Maligaya na nakatutok sa mga radyo at telepono ng mga news reporter ay nakarinig ng lahat. Ang pagka-shock, ang galit, at ang pag-asa ay bumalot sa kanila. Si Miguel yan. Sigaw ni Mang Julio. Ang kaniyang mga mata ay puno ng luha. Si Miguel ang ating tagapagligtas. Nagsimulang magpalakpakan ng mga tao. Sinundan ng mga sigaw ng bayanihan! Bayanihan! Ang mapayapang protesta ay naging isang selebrasyon ng pag-asa at pagkakaisa. Si Nena, na naroon sa harap ng crowd, ay tila nabato. Ang kaniyang puso ay bumigat nang marinig ang confession ni Miguel. Pinagmasdan niya ang mga litrato ni Miguel, ang Mr. Santiago, na inakala niyang nagbibigay ng pag-asa. Ngunit nang marinig niya ang buong kwento, ang lahat ng kasinungalingan at ang katotohanan sa likod nito, unti-unting napawi ang sakit sa kaniyang dibdib. Napalitan ito ng matinding paghanga at pagmamalaki. Si Miguel. Bulong niya sa sarili, ang kaniyang mga mata ay puno ng luha. Si Miguel. Ang ating Miguel. Hindi ito si Mr. Santiago, ang bilyonaryo. Ito ay si Miguel Santos, ang ulila na lumaki sa Maligaya, ang kaniyang kaibigan, ang lalaking kaniyang minamahal. At mas lalo niya itong minahal ngayon dahil sa kaniyang katapangan at katapatan. Si Eduardo Zamora ay agad na hinarap ng media. Ang kaniyang reputasyon ay gumuho sa isang iglap. Ang mga tawag para sa investigasyon ay lumakas at ang mga ahensya ng gobyerno ay nagsimulang kumilos. Ang proyekto ng Zamora Development sa Maligaya ay agad na sinuspinde. Kinabukasan, ang mukha ni Miguel Santos ay nasa harap ng bawat pahayagan. Ang kaniyang kwento ay naging isang national sensation. Ang pulubi na nagpanggap na bilyonaryo para sa komunidad, ang katotohanan sa likod ng maskara, ang bayani ng Maligaya. Si Miguel ay kinailangan humarap sa mga kaso ng falsification of identity at impersonation. Ngunit sa tulong ng mga pro bono lawyers na lumitaw mula sa mga NGO na natulungan niya at sa matinding suporta ng publiko at ng komunidad ng Maligaya, ang kaniyang kaso ay naging maluwag. Ang kaniyang motibo, ang kaniyang walang bahid na hangarin na iligtas, ang kaniyang komunidad ay kinilala. Siya ay binigyan ng mababang parusa, ilang buwan ng community service, at isang matinding multa na hindi niya kayang bayaran. Ngunit ang komunidad ng Maligaya at ang mga NGO ay nagtipon upang tulungan siya. Hindi naging bilyonaryo si Miguel, hindi siya yumaman. Ngunit mas mahalaga, natagpuan niya ang kaniyang tunay na halaga, ang respeto ng sarili, ang tiwala ng komunidad, at ang pagmamahal ni Nena. Ilang buwan nang lumipas, ang amoy ng adobo, sinigang, at piniritong isda ay muling bumabalot sa Barangay Maligaya. Ang mga pamilyar na ingay ng mga batang naglalaro, ang tawanan ng mga kapitbahay ay bumalik.
Ang mga anunsyo ng pagpapaalis ay wala na. Napalitan ng mga poster ng pagkakaisa at pag-asa. Sa karinderya ni Nena, abala si Miguel sa pagliligpit ng mga upuan. Hindi na siya nakasuot ng suit, kundi ng isang simpleng t-shirt at short. Ang kaniyang mga kamay ay hindi na pumipirma sa mga malalaking kontrata, kundi naglilinis ng mga mesa at naghuhugas ng mga plato. Ngunit ang kaniyang nangiti ay mas totoo, mas payapa. "Miguel, kumain ka muna," sabi ni Nena. Inilapag ang isang plato ng paborito niyang monggo sa harap niya. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang kanilang relasyon ay nangailangan ng panahon para maghilom. Mayroon pa ring bahid ng sakit sa bawat kasinungalingan, ngunit ang katapangan at katapatan na ipinakita ni Miguel ay nagbigay sa kanila ng bagong pundasyon. Isang pundasyon na mas matatag kaysa sa anumang gusali na itatayo ni Zamora. Umupo si Miguel. Kinain ang pagkain ni Nena. "Salamat, Nena." Pinagmasdan nila ang barangay. Ang mga bahay ay nakatayo pa rin. Ang mga puno ay berde pa rin. Ang ilog ay dumadaloy pa rin, bagamat marumi pa rin. Mayroon pa ring mga hamon. Ang kahirapan ay naroroon pa rin. Ang banta ng pag-unlad ay hindi ganap na nawawala. Ngunit mayroon silang isa't isa at mayroon silang barangay maligaya. "Hindi mo man nakuha ang kayamanan, Miguel," sabi ni Nena. Hinawakan ang kaniyang kamay, "pero nakuha mo ang mas mahalaga, ang aming tiwala, ang aming respeto, at ang puso ko." Ngumiti si Miguel, isang ngiti na umabot sa kaniyang mga mata. "Sapat na yon, Nena. Sapat na yon." Ang barangay maligaya ay nanatili, isang patunay sa diwa ng bayanihan, sa katatagan ng mga simpleng tao, at sa isang bilyonaryo na nagpanggap. Ngunit natagpuan ang kaniyang tunay na halaga sa pagiging tapat at sa pagmamahal sa kaniyang pinanggalingan. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa katotohanan at sa pagkakaisa ng puso.